Bakit nga ba mahalaga ang sistema sa ating negosyo? Lalo na kung may pangarap ka na palakihin pa ito. Yo, what's up? Ako nga pala si Jap Cinco, isang entrepreneur at meron akong 9 years na experience sa pagnenegosyo at ang goal ko talaga sa buhay o sa pagnenegosyo yung kumikita, lumalaki yung negosyo habang natutulog ako. Hindi, biro lang. Habang meron akong ginagawang iba at wala ako doon sa aking negosyo. So, kwento ko lang, no, matagal na po akong nagtatrabaho mula noong 2008 mula noong 2008 nagtatrabaho na ako sa Maynila. Ang una kong trabaho noon is pagkainan, kumisare, para siyang kumisare. Then umalis ako doon kasi sobrang nakakapagod nga. At lumipat ako noong mga 2009, 2010. Lumipat ako sa isang fast food business. Ito naman yung sa Mang Inasal sa Makati. Shoutout sa mga kasamahan natin dyan. Nasa Mang Inasal pa rin yun. Noong nasa isang fast food ako, nagtataka rin ako kung bakit same yung lasa ng manok, no? Kasi iniihaw yon. Same yung experience, same yung ambience, same lahat, no? Same lahat, at yung business nila is tumatakbo kahit wala doon yung may-ari. Kasi nung nag-start kami, kasi katanong Mang Inasal noon nung nag-start yung Mang Inasal doon is kami yung pioneering. Siguro mga pang-5 branch pa lang yun ng Mang Inasal sa Maynila, mga 2009 or 2010 yata. So, kasi sumasama ako sa manager, kumukuha kami ng stocks. Halimbawa, maubusan kami ng stocks. Problema kasi sa may Iloilo yung main yan Iloilo nga ba? Basta doon malayo yung main. Ang problema namin is maubusan kami ng supply, lalo na pag kasagsagan ng Mang Inasal, napakadaming tao niyan. Talagang isipin mo to, yung benta namin, sales namin monthly is umabot ng 100,000, daily umabot ng 100,000. Gaano kalaking benta yan? Isipin mo ngayon, 1M siguro. Ba't ganito yung buhok ko? Pasensya na sa buhok ko, magpapagupit pa ako. So nung nagka-problema kami at walang delivery ng manok, may mga pala dyan, may sistema pala silang sinusundan na kung nagkulang ka, pwede kang manghiram sa ibang branch, sa ibang siguro franchisor din, o parang company o kaibigan lang din nila, pero ganun yung ganun yung sistema nila, na kung maubusan ka ng manok, halimbawa hindi kayanin ng delivery, kailangan mong kumuha sa iba. So yun pa lang na problema na yun, naisip ko na ganun pala yung mga malalaking negosyo. Hindi ko bro naintindihan noon, kailangan pala ng sistema. At pangalawa, yung sa operation nila, unang-una meron talagang standard sila na halimbawa ang counter dito sa pinakaharap, kasi pagpasok ng customer mag-order, tapos ibabato doon sa quality control. Yan yung tawag sa amin dati, iwan ko lang ngayon. Sa control area, sila yung mag-check ng manok. Tapos may papel din doon na mapupunta sa grilling area. Balitat 3 resibo yung lalabas. Sa isa sa counter, isa sa quality area, isa sa grilling area. At kung merong mga spaghetti or mga halo-halo or mga dessert, meron namang isang resibo doon na lalabas sa kitchen area. So yun yung napansin ko, na kailangan makabuo ka ng sistema ng iyong negosyo para tumatakbo habang wala ka. Kasi napapansin ko, wala naman yung may-ari doon, 'di ba? Kahit sa Jollibee, tingnan mo, nandyan ba si Sir Tony Tan Cactiong? Wala din naman. Si Sir Enjap siya, wala sa Mang Inasal. Lahat ng mga negosyong malalaki na yan, wala yung may-ari. At ang tayo kasing mga Pilipino, mga mindset natin o namana natin na pag-uutak o pag-iisip na
kailangan ikaw mismo na negosyante, dapat nandyan ka sa negosyo mo. Yan yung mga nakaugalian natin na kailangan nandyan tayo, kasi pag wala tayo, makukupitan, pangit ng service, ang mawawala ng stocks, hindi makabili ng tamang supply. At yan yung sinasabi ko na, ano yan? Negosyo mo ba yan o trabahante ka dyan? Kasi kung nagtatrabaho ka dyan, hindi ka makakaalis dyan, ikaw yung negosyo dyan, no? Kasi pag wala ka, hindi yan tumatakbo eh. So, katulad ngayon, election ngayon, bukas uuwi kami sa ano namin, probinsya namin, boboto kami at malamang is mamasyal kami. Mga 5 days yata pupunta kami ng mag-beach kami. So, nire-ready ko na o inahanda ko na yung mga tauhan namin para naman tumatakbo ng smooth o walang problema, walang hassle yung aming salon, ang Zel Salon. Kasi balak sana naming mag-opening last week, no? Meron na pala tayong 4 branch ng salon. 2 sa Digos, isa sa Kidapawan at merong bubuksan na isa na naman sa Toril. So, ang mga next week yung malamang possible na opening natin doon. At sa ganitong meron ka ng branch, meron na kaming 4 na branch, mahalaga ang sistema. Kasi kung wala pa kaming sistema na hindi naman solid talaga, medyo kulang-kulang pa siya, pero meron na talaga, no, na tumatakbo siyang mag-isa, kaya niyang tumakbo, kumita, bumenta, may repeat customer na naman, at basta kaya niyang tumakbo mag-isa ng hindi namin gaanong tinututukan. Nandun pa rin kami, pero hindi kami yung nandun na sa business talaga. So, isa sa mga goal namin yan, dahil ako kasi bilang negosyante o bilang pamilyadong tao, isa sa pangarap ko sa buhay yung kumita, kasama yung pamilya, makapasyal, makagala, mapalaki yung negosyo habang wala kami. Tamad akong negosyante. So yan yung mga pangarap ko. So comment ka kung anong balak mo din sa iyong negosyo, at gusto mo bang kumita ka rin habang natutulog lang, or gusto mong kumita habang nagtatrabaho ka sa iyong negosyo. Kasi ang pagnenegosyo ay napakahabang laban. So kailangan mahalaga na mabalansin natin yung buhay, lalo na yung family, yung health at yung negosyo, at syempre may Diyos ka rin sa buhay mo. Dapat lang yan. At yan lang yung masasabi ko ngayong araw na to, no? Kasi mamaya is paalis na kami, na pauwi kami ng probinsya namin. At sana galingan nyo sa inyong negosyo, lakihan nyo pa yung pangarap mo, dahil ang labanan sa negosyo ay hindi sa galing, hindi sa bangis mo. Ang labanan ng negosyo ay tungkol sa gaano kalaki yung pangarap mo. Kaya kung nangarap ka lang ng negosyo na isang pwesto, isang branch, kumikita ng 1,000 isang araw, walang problema dyan, pangarap mo yan na yon. At yung makukuha mong mga technique dyan o mga diskarte dyan, pang 1,000 lang din. So kung gusto mong mapalaki yung negosyo mo, mangarap ka ng malaki. Walang bayad lang, walang bayad yan. Yun nga lang, maraming sakripisyo at problema. Bye-bye, magandang gabi, at huwag nating kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Ako si Jeff Cinco, nagsasabing, kumbate, trabaho talaga ang pagnenegosyo. Bye-bye!